What's up mga kabubong? Welcome to Cosmar Roofing Channel! And for today's video, nandito tayo ngayon sa ating project sa Calamba, Laguna na kung saan tuturo ko sa inyo yung pag-install ng ating steel decking. Again, I'm Paul Castillo of Cosmar Roofing. Please click the link below because it's time to resolve! Ayun! Nandito na nga tayo sa taas ng second floor na kung saan dito i-install yung ating steel decking. Tama nga yung nabasa nyo sa title dahil tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-install ng steel decking dahil marami nga pong nagre-request ito sa ating mga comment section, di ba? So yun, syempre, kakailangan natin yung mga materials na gagamitin natin. Una, syempre, kailangan natin ng steel decking materials. At pangalawa, kailangan natin ng common nail. At pangatlo, kailangan natin ng Tex 1 or Tex Screw. So mamaya malalaman nyo kung ano yung mga gamit nito. At saka syempre, kailangan natin ng grinding disc. Syempre, pag may grinding disc at saka may Tex Screw, kailangan natin ng power tools. Ano yung power tools na kailangan natin? Syempre, kailangan natin ng barina. At pangatlo, kailangan natin ng grinder. So, yung mga importante kailangan natin. At saka, syempre, kailangan natin ng hammer dahil meron tayong pako. Ayan, syempre, sukatan natin yung ating steel decking. So, sukatan natin yung steel decking natin kung sakto yan dito sa paglalagyan natin. Yung tamang pagsukat, kailangan dun yan sa deform bars to deform bars. Ito, ayan. So, syempre, bago natin install yung ating steel decking, kailangan meron siyang shoring. Syempre, ang gamit namin dito yung shoring ay GI pipe. At saka make sure na may formworks na siya. Kaya nag-install tayo ng steel decking, make sure na okay yung ating shoring. Kung mapapansin nyo, yung shoring natin ay pa-horizontal kasi yung installation natin steel decking ay pa-vertical. Ayan, sukatin natin yung materials natin na dineliver. Galing sa plant. Anong sukat nito? 3.35. Ang kailangan natin ay 3.30. So, kailangan natin magtabas ng ating steel decking. So, tabasan mo na. Yan, tapos na. Tapos na mag-potol. Install na natin yung ating steel decking. Malaki din ang tinabas natin, ha. So, malaki yung tinabas natin ng steel decking. Kaya dapat make sure, pag nagpa-deliver tayo ng steel decking, kailangan sukatan natin talaga yung ating form. Dapat naka-fix na yan bago tayo pa-deliver yung ating materials kasi time-consuming talaga yung pagkakat ng steel decking. So, install na natin. Well, anyway, sa pag-i-install ng ating steel decking, kailangan i-overlap lang naman natin yan. Yan. Yan, overlap lang yan. So, yun! Kaya tayo merong Tex 1. Ang purpose kasi nito para during concrete pouring, pa nagbuhos tayo, hindi aangat yung ating steel decking. So every bay, kailangan meron niyang Tex Screw. Yun. Kasi kailangan dikit na dikit yan para pag nag-concrete pouring ka, hindi gagalaw yan. So yun, dapat naka-fix siya. And then, ang gagawin natin, pinapakuan pa natin yan. Bakit binubutasan natin to? Kasi medyo makabal yung steel decking natin. Yan. Kaya kasi mag-ano yan dito sa ating phenolic board. At ang iba ginagamit dito talaga is plywood. Pero kasi, dahil marami tayong construction, lagi natin ginagamit, kaya gumagamit tayo ng phenolic board. Kasi, ito pwede siyang ulit-ulitin. Di ba? Pero kung bahay lang naman, second floor at saka third floor, yung bahay mo, mag-phenolic board ka na. Kasi yung plywood nasisira din yan after mo magbuhos. Tama? Di ba? So yun, ang gagawin lang natin, i-overlap lang natin yan dito. Kasi ito yung female, ito yung male. Diba? Patong-patong lang yan, ana-ana lang ba? So yun lang kasimple yung pag-install ng ating steel decking. Una-una, syempre, recap lang natin. Sukatan natin yung ating steel decking. So kailangan pa nagpa-deliver tayo, sakto yung sukat niyan. From deform bars up to deform bars, para sakto siya. And then, kung sumobra, kailangan natin ng grinder at saka grinding disc para pamputol. Diba? And then, syempre, install lang natin yan overlap. At papatong lang dito yan sa may formworks, at least 1 inch. O kaya, para safe yan, deform bars to deform bars para hindi mahulog yung ating steel decking. Mas matrabaho talaga pag concrete beam ang ating gamit
kaysa sa I-beam kasi pag I-beam, center to center lang yung installation yan. Unlike pag dito, mahirap kaya marami tayong makaining grinding disc. Lalo na pag hindi diretso yung ating formworks. Anyway, yung gamit namin dito ng steel decking ay web type. Kaya siya web type kasi meron siyang pag ganun. Hindi siya katulad ng iba na flat. Kasi meron tayong flat na steel decking. Pero this time, ang gamit natin ay web type kasi ito ay industrial na meron siyang kapal na 1.0 mm at 80,000 PSI or structural grade. O, kasi meron yung 40,000, meron 60,000. Medyo mura at saka medyo malambot yan. So yun, nakita niyo naman sa mga previous video ko, yung spacing ng shoring natin. Yung sinabi ko kanina, recap ko lang, na pag nag-install na tayo ng steel decking, make sure lang na yung ating mga shoring ay naka-fix yan para pa nagbuhos tayo ng steel decking, hindi siya bumagsak during concrete pouring kasi malakas ang pressure ng ating pumpcrete, lalo pa nagpa-pumpcrete tayo. At saka syempre, yung latag ng ating shoring dapat ay horizontal dahil pa vertical yung latag ng ating steel decking tulad sa previous video ko na sinasabi. Di ba? So anyway, malapit na kami matapos dito. Nakakagay manpower. Ilang manpower natin lahat? 20. Kasi kailangan matapos natin to within the day. Actually, 4 days na to na installation. Medyo na-stop lang yung installation namin dahil sa ulan at saka sa bagyo, di ba? So hindi maganda yung weather natin. Pero kung makita niyo sa previous video namin, kahit gabi nag-overtime kami, hanggat wala siyang ulan. So yun. Pero sunod-sunod kasi yung ulan, kaya na-i-stop din yung installation ng aming steel decking. So yun, matatapos na ngayon. And then bukas yung ating concrete pouring, di ba? So hopefully makuha ko siya ng video. Kung hindi ako busy bukas, pero bahala na. Kung kakayanin natin, hingi na lang tayo kay Safety. So ayan, may nagtatanong nga dyan sa comment section about sa deform bars. So ano yung ginagamit natin? So dalawa lang klaseng ginagamit natin na deform bars, 10mm at saka 12mm. So bottom bar, ito yon, isang 10mm at saka isang 12mm. Dalawa yan. Tapos ito yung top bar natin. Top bar. So ito yung magiging top bar natin. Ang spacing yan ay 20-20. So kaya may mga marka yan, 20-20, 20-20. So dalawa, isang 10mm at saka 20mm sa bottom. Tapos ito bottom bar din to. Nagkataon lang na sa ibabaw siya, tumagpo. Kasi 20-20 spacing yan. Yan. So yan. Ito yung top bar. So i-connect na lang yan dyan. I-connect na lang natin dito yan, tulad doon. Yan, di ba? Yan, naka-connect na yan, 20-20 lang yan, 10mm. Tapos meron tayong 12. Ito yung 12 natin sa ilalim. I-connect din yan. I-connect din natin yan. 20-20 rin yung spacing yan. Same lang yan. 20-20, 10mm, at saka 12mm. Diba? So yun, ito na siya! Diyan na nga nagtatapos yung video nito at maraming salamat sa inyong pagsama. Again, I'm Paul Castillo of Caspa Roofing at lagi nyo lang tatandaan, umulan man, umaraw at bumagyo, ang Caspa Roofing ay lagi na niya. Kung bago ka lang sa YouTube nito, please don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming YouTube channel. Safety is your life. See you in my next video. Oops, may nakalimutan tayo. Please don't forget to subscribe my new YouTube channel, ang Paul Castillo Vlog! Safety is your life. See you in my next video. Yung cameraman ko, sino si shoutout mo? Dali. Shout out sa misis ko ha. Pangalan? Si Mary Ann. Yung inaanak ko. Si Audrey Maika. Ayan, inaanak ko yun. Di ba? Yes. Yes. Pare kong vlogger.